Solo Vlog Challenge, hosted by Ka-Business. At mauna ako toy dahil ano yung RR. Tao po. Pwede ang pasok. Pwede. Kung nanonood po kayo, ngayon po ako iiyak. Nung mga ilang araw, hindi ko talaga iniiyak to kasi nilalakasan ko lang talaga yung loob ko. Dahil din sa sakit niya, ayokon mahirapan din siya kasi mahirap talaga mag-alaga kay nanay. Kaya inako ko yun. Pampacheck up. Ngayon meron nagpaabot ng tulong sa inyo para hindi ka na mamblema dyan sa pampacheck up. Nagbigay po si Kuya Ka-Business at saka si Ate Ka-Business ng grocery po at saka bigas. Salamat po. Hindi na ako bibili ng bigas. Nagbabalak pa naman ako bibili ng 2 kilong bigas. So yun na mga ka-business namin minamahal. Pagpalang araw sa ating lahat. Pasensya na po kung hindi kami nakakasama sa mga pagmimisyon, sa mga pagbablog. At salamat na marami sa patuloy niyong suporta. Nagkasabay kami ng trangkaso yung hindi mo maintindihan yung lagnat sa loob So si Mrs. Ka-Business ito uminom naman ng gamot, ako ganun din at kailangan muna siguro medyo mahaba-habang pahinga. Ilang araw pa siguro ito, pero ayun pray lang po tayo na gumaling agad. At yung mga napapanood natin mga vlog ngayon ay pinapakisuyo muna namin sa ating mga kagwang, especially dyan kila Intoy. At please po, pakisuportahan pa rin mga business namin minamahal. Huwag kayong mag-alala, may awa ang Panginoon Diyos pagka medyo umigi na ang pakiramdam ay bibira na tayo. Mahirap din kasi kung pilitin na hindi pa maganda yung pakiramdam. Yun, pares kami ubo yung ubo na matigas tapos lagnat sa loob na alam mo may lagnat ka pero pag kinapa mo parang okay lang, nagpapawisan. Kung anong tawag dito sa sakit nito. At may gamot naman po, may gamot naman. Hindi na kaya dito pa. Tadi ba? Pag-isip nila, ilang kalapoy talaga. Balisan, sila pupunta pa? Sa lahat ng mga entry, yun doon sa mga na-vlog nila ng mga contestant natin doon sa Solo Vlog Challenge entry. Maraming salamat po. Pasensya na po hindi kami makasama at gustuhin man namin na makita kayo personal. Kailang hindi kaya, tsaka hindi po kasi pwedeng ipagpaliban dahil medyo gahol na tayo sa oras. Ilang araw na lang ay i-declare na natin kung sino yung nanalo. Opo. So ayun makikisuyo na lang po mga ka-business namin minamahal. At sige lang, kaya yan at pagka okay na, hindi namin kayo titipirin, babawi kami sa inyo mga ka-business. So yun makikisuyo na lang kay Intoy. Tsaka yung mga kung mayroong sponsor, ipaabot ng sponsor. Kung wala ay tingnan natin kung meron tayong may ipaabot. Yung Toy B ka na grocery grocery Toy grocery. Tsaka tulong yan, bigas tsaka grocery. God bless po sa ating lahat. Salamat po na marami, Mrs. Ka-Business. Pasensya na po mga ka-business. Sila Intoy muna tsaka yung Kagwangs ang mag-vlog po. Hindi ko talaga kaya bumangon. Naghihingin ako. Hindi ko naman pwede iwanan si ate nyo rito. Diba? Ako kung tutusin, kayang bagaman masamang pakiramdam, kaya kong kakayanin. Kaya lang
hindi ko naman pwede iwanan si Mrs. Ka-Business. Hindi rin ako panatag. So yun lang, Toy. Maraming salamat mga ka-business. God bless. Yun mga ka-business, nandito po kami ngayon sa in-entry ko sa Solo Vlog Challenge. Ginabi na po kami. Kasi po dinaanan po namin yung yung binlog din ni Junjun tsaka ni Intoy. Kasama ko po ang aming piloto, si Kuya Buknoy. Hello po mga business. Good evening. Katabi ko rin po ang aming Side mirror. Intoy. Kala ko side mirror. At syempre, andito rin po ang minamahal ni Intoy. Yes po mga ka-business, magandang gabi po sa inyong lahat. At kasama rin natin ang pag-ibig ni Papaya. Hello po mga ka-business. Siyempre, hindi nawawala ang ating pinakamalaking tao sa buong mundo. Pag-ibig ni? Kaninong pag-ibig? Israel. Shout out! Shoutout po, Ma'am Israel. Ingat ka po dyan. Sino? Yon. Yon. Sige, Toy. Meron pa. Ano? Ma'am SP is Rael. Ayun po mga ka-business, pupuntahan po natin yung aking in-entry. Nandito na po kami. At pagkalapit lang halos yung amin ni Intoy. Tara, puntahan natin. Nandito na ba tayo? Kararating lang natin. Karating lang ba? Kanina. Sige, tira. Halos parang gumalaw yung sasakyan. Yun po mga ka-business, puntahan po natin. At meron kaming dala na para sa kanila na biyaya galing kay kuya at kay ate. Right. So ako naman magbubuhat. Yun. Ay, kayo hindi pa kayo eto, di pa to nagbubuhat tong mga to eh. Sige, tara Nika. Lalaki masil yan, baka mamaya magulat yan eh. Ha? Ayoko, gusto ko ako lang binubuhat mo. Yun po mga ka-business, samahan nyo po kami sa pagbalik namin sa aking in-entry. At ito po, gate. Dahan-dahan lang mga kasama ha. Sige, pira. Dahan-dahan lang ha. Ano yung kumuna kayo? Yun Wala pa. Tatlo pa lang kayo. At mauna ako Toy, dahil yung RR. Kasi madilim. Madilim. Ayan po. Ayan. Kita na. Ayun, inabutan kami ng konting ulan Medyo basa ang mga damo. Ano lang naman yun, ambon. Ambon. Pero libo po yun. May Toy sanampay. Sinampay. Yung tali, lubid. Sana nandito si Nanay Flor. At saka si Lola. Bakit si Lola hindi naman naalis? Tao po! Tao po! Ano? Si Nanay? Ano, pwede na kami pumasok? Pwede akong pasok? Pwede. Ayun ka-business, nandito na po kami sa bahay ni Nanay Flor. Awit na tayo. Ayun ito po mga ka-business. Hello po Nay, gandang gabi. Sabi ko sa inyo, babalik ako Kumakain ko si nanay. Si Nanay. Ando po si Lola kumakain. Kumakain. Ayun po. Dito na lang po kayo sa taas kasi umuulan. Ay, sige po. Sige po. Muna na ako. Dandahan na. Sige, pira. Baka maano kayo sa hagdan. Yung baigtang. Kaway mo. Ayun po mga business. Nandito na po kami mga ka-business sa loob ng bahay ni Nanay. At nandito po yung kanyang isang anak. Ang inyang bunsong anak. Pasensya na sa upuan. Hello po, Nay. Magandang gabi po. Dito na lang po. Thank you po.
Oh, dito. Si nanay dyan. Dito ka na eh. Nay, dito ka, Nay. Ay, born. Ay, Nay. Siguro nagtataka ka, ang dami ko, ano. Nung una, isa lang ako, no? Opo. Ito po na yung mga kasama ko, yan sila yung mga kasama ko rin na mga nag-entry yan. Ito na si Intoy. Ito po na si Intoy. Ito po na si Bugi. Magandang gabi po. Si Kuya Buknoy ang pinakabata sa amin. Ito po na si Junjun. Ito na si Nika. Asawa po yan ni Intoy. Yes po na. Hindi ba nakakapagtaka na Magaganda't gwapo kayo eh. Kasali ba ako dyan, Nay? Oo. Lahat naman tayo gwapo at saka maganda. Ayun. Wala naman nilikaan Diyos na pangit. Ayun. Lahat maganda. Ayun. Nay, kamusta yung maghapon nyo? Ako lang eh. Wala yung isang anak ko eh. Nasa ano siya, stay in. Ay, nag-stay pa rin. Eh, ikot. Siyempre, si nanay, inaalagaan ko. Si Lola. Si Lola po ba, hindi natin mapupuntahan kasi... Pwede, nandun siya kumakain. Ay, mamaya nanay, kumakain pala. Kumakain siya. Ngayon, Nay, yung entry ko na to, pinabalik kasi kami. Si Kuya Ka-Business kasi dapat ang pupunta rito. Gawa na nga masama nga yung pakiramdam ni Ate Ka-Business at saka ni Kuya Ka-Business. Masama yung pakiramdam nila. Dapat sila ang pupunta rito para magbigay sa iyo ng biyaya. Ngayon ay gusto kong malaman kung ano yung sa ano ni Lola. Yun nga, hindi nga po ako makalakad. Gawa nga ng pag umalis ako, wala nang babantay. Ito, nasa trabaho, yung isa na stay in. So hindi ako makalakad sa PSA, hinihintay ko siya na mapinis contract itong ano. At nilakarin ko kasi siyempre, hindi natin hawak ang buhay ng tao. Kailangan yung birth certificate na yun. Yun muna nga ang iniintindi ko bago ito. Yung aking sis dito sa ano, siyempre nag-aalala ako niyan eh. Baka mamaya kung saan mapunta ito, lumalaki eh. Ayaw po. Kaya nga inuuna ko muna yung kay nanay bago yung sa sarili ko. Kasi siyempre, matanda na si nanay. Yun nga, ang naano ko na pumunta mo ng PSA, alamin kung paano sa late registration ng nanay. Kasi nga sa Negros po siya pinangalan. Kung pupunta pa ako ng Negros, wala pong kaming connect sa mga kamag-anak, sa kapatid niya. Kaya hindi ko alam kung paano ako magsisimula nga doon. Pero yun nga, yung na-advise sa akin ng isang ano na nanonood din. Yun yung uunahin ko talaga. Pag na-endo po siya, kasi sa 20, may tao na nandito na siya, pwede na ako. Kaya lang, hindi pwede talagang ilang araw ako mawawala sa bahay kasi nga wala talagang mag-aasikaso kay nanay. Lalo na kung sa pagkain. Minsan nakakalimutan niya na yung sa arinola niya. Pag dumumi, ako talagang mag-aasikaso na. Hindi pwedeng pabayaan talaga si nanay. Yun, pasintabi po sa mga ano yung ano po Nay, yung sa unang hakbang naman na ginawa nyo, yung para naman sa sarili nyo, hindi nyo pa nasikaso. Hindi pa, kailangan ko muna po asikasuhin yung kay nanay bago. Kasi pag na-operahan po ito, kung sakali, alam ko operahan talaga ito eh. Kasi lumaki na siya. Para lang pantal dati to eh. Ano to, nag-start to nung yung anak ko na isa na na-dialysis, namatay yun sa nasira ang kidney niya. Pantal na to, napansin nung anak ko na yun na sabi niya, ipa-opera mo na. Kaso nga lang, hindi ko nga magawa dahil nagda-dialysis siya. Pag na-operahan ako, paano ko siya idadialysis? Kasi ako nga rin yung nagda-dialysis sa kanya, peritoneal po yung anak ko yun na namatay. Kaya ngayon naman, nung nawala siya, si nanay naman ang pumalit. Kaya lang, sige lang. Ganun talaga ang buhay po natin eh. Kailangan lang talaga is magpakatatag. Tatagan talaga ang loob dahil nasa mundo pa tayo eh. Kailangan talagang lakasan ng loob, tsaka talagang manalangin talaga sa Panginoon.
Pero hindi naman ako yung mag-alala ka ng mag-alala ng halos araw-araw. Kasi may Diyos naman tayo. Alam ko gumagawa ng hakbang din ng Diyos. Nagulat nga ako nung dumating siya kasi talagang ilang week ko yun na pinagpe-pray sa hirap ng buhay. Kahit naman sila naghahanap buhay. Yung isa ngayon lang po naghahanap buhay, yung umalis na yun. Nag-stay in. Talagang kapos at kapos. Hindi mo maano yung para sa sarili mo pag nagpa-doktor ka eh. Sa pagkain, sasapat lang eh. Kaya nga ang hirap pag nagkasakit talaga. Hindi mo na malaman kung saan ka kukuha ng financial. Opo, gusto pa naman ang sakit ngayon. Yun lang, pasalamat ko lang. Kahit na okay yung katawan ko. Yun lang, ang inaalala ko lang talaga yung sa sis ko na yan. Kailangan ko talaga yung pag natapos ko lang talaga yan. Kaya nga yung pera po, nandoon lang yun. Hindi ko talaga ginagalaw kasi nga, para kay nanay yun. Kung ano man yung sa niya, sa PSA, kung magkano ang gagasusin, para nakalaan talaga sa kanya yun. Hindi ko talaga inano yun kasi mahirap pagka nawala ng pera. Ibabayad ko sa PSA, kaya talagang tinapit ko yun. Bago yun sa sarili ko, bahala na si Lord. Lagi ang pray ko lang na hipuin ito eh. Kasi siyempre, alam naman natin ang Diyos makapangyarihan. Hindi naman ang doktor, second na lang po yan. Kung maghimala ang Diyos sa bukol ko, salamat. Kung lusawin niya itong bukol ko to, mas maganda kasi siyempre, hindi na ako ma-ooperahan. Tuloy-tuloy yung asikaso ko sa magulang ko. Kasi pag na-operahan ako, paano ka mag-aasikaso sila pag nasa pagpasok? Ito pag na naman siya, pag na finish contract siya sa Evergood, siyempre kailangan trumabaho. Alam niyo naman po ang style ng buhay natin, umistop ka lang ng isang araw, sira ang diskarte lahat ng budgeting yan sa bahay. Isa lang talagang hindi ka pumasok talaga sa trabaho. Nako, wala na, baka bukas pa ka nang kakainin. Pero sige lang, lang natin yan, bigay lang talaga sa Diyos yan. Bahala na si Lord. Yun. At wala akong masabi, Toy. Yung yung pera pala na binigay ko, tinabi nyo pala. Tinabi ko po yun. Hindi ko talaga yun nakalaan yan dyan sa matanda. Kasi kapag ginalaw ko yun, wala akong hanap buhay. Sa pagkain, medyo nakakaraos. Kahit anong klase ng pagkain, sige, kain lang dyan. Huwag lang magkinarte sa kailangan budgetin yung mga pera nila, yung mga sahod, dahil hindi naman talaga sasapat eh. Buti nga, pa-finish contract, yung isa sa pray ko, Lord, mapipinis contract na yung anak ko. Yung bigyan mo ng isa na yung trabaho din yung anak ko, yun, din siya, na-stay in siya. Pasalamat ko din sa Panginoon na napakabuti ng Diyos kasi nga pag mawawala ang isa may kapalit. Mawawala sa trabaho. Yan, katulad yan, siyempre pag huminto na. Buti kung makapaghanap buhay ako eh, hindi na makapaghanap buhay dahil walang magbabantay sa magulang ko. Ako lang talaga yung inaasahan. Sige na. Lang. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Pero dapat na yung kalusugan mo rin, dapat alagaan mo rin kasi syempre pagka lalakad ka, paano ka naman makakalakad kung yung sarili mo naman di ba, may nararamdaman ka rin. Kaya nga panay ang pray ko, Lord, bigyan mo ko ng lakas kasi ako lang talaga inaasahan ng nanay ko. Pag nagkasakit ako, paano pa? May nagtatrabaho yan, sino mag-aasikaso? Kaya nga mabuti ang Diyos dahil hindi tayo bigyan ng karamdaman kasi alam niya naman na merong nangangailangan ng tulong magulang. Ay, yun, Nay, tanungin ko lang to, ikaw ba may endo na daw? Ito na yung tropa mo. Hindi, ito yung bunso Yung na bunsong anak niya, tapos yung kababata ko, yung kuya niya. Pangatlo yun na si pangatlo. 5 yan sila. Isang babae Lima at isang magkakapatid. isa lang yun. Panganay yun. Di ano bang ano mo kay nanay na sa nararamdaman niya, 'di ba? Yung Yung buko niya kasi, dyan,
ano rin ako sa ako ng mama ko kasi lalo na ganyan tapos pag minsan iskaso yung mga gagawa yung mga iskaso sa umaga ganyan siya nag-aano pa sa akin kasi naano rin ako sa mama ko dahil sa bukol niya malaki ng palaki paano pag ano wala kami pera may paano sa kanya nahihirapan din kami hindi ko rin siya masama sa mga lakad niya kasi hindi ako makaano kasi nasa trabaho lagi. So pagdating lang dito sa tinutulungan mo siya kay Lola. Oo. Kaming dalawa lang kasi na minsan dito naiiwan. Wala si kuya. Kaya yun. Minsan ano talaga ako sa mama ko. Sabi ko sa mama ko, ma magpa-check up ko pag ano. Kasi sa mama ko. Minsan naiiyak ako dahil sa mama ko pero hindi man ako. Pero sabi ko pinagpipray ko na lang na ganun sana na bigyan pala ako sa mama ko. Yun. Minsan, yun, napapayak na ito, napapaluwa ako sa mama ko kasi nawal ako sa mama ko. Kahit naman ako nagulat naman ako nung unang entry ko kasi, nung pagpunta ko dito, siyempre, nalaman ko rin na meron yung ganun si nanay. Hindi ko naman din expect na... Huli ko na lang nalaman yun, dumating ako galing ako sa ibang lugar ako kasi. Tapos pag dito na ako, nag-stay na ako dito. Yan, tapos nakita ko yung ganyan, tapos naawa ko sa mama. Kaya sabi ko, hanap akong trabaho para sakaling may pera ako. Sama ko sa ano. Kaya lang wala pa masyadong pera, sumasakto lang kasi dito sa yung budget ko yung pera ko. Yung sa pagkain namin dito, ako muna nag-ano sa bahay kuryente namin dito. Kailan kasi nagkapasok yung kapatid ko, puro sa akin kasi. Ito lang bago lang siya ngayon nag-stay. Puro sa akin kasi yung... Nung pagpunta ko kasi dito, wala siya kasi nag-ano siya, nag-stay na. Sa ano siya, sa Tondo yan. Tondo man. Oo, papuntangan. Di pagka pag na-indo ka, ikaw nang aalalay muna sa... yun, ang gagawin ko mama pag aalalay ako mo sa lola ko pag nilakad yung ako dito na iiwan. Tapos si kuya mo naman ang bahala sa pagkain niya. Yun naman. Ganun. So, Kasi mahirap kasi. May gusto ka tayo tanong tayo? Diba, sabi nga ni nanay, si nanay kasi siya ang nag-asikaso dun kay Lola. Ganyan, may karamdaman din si nanay. Paano kung napabayaan din ni nanay yung sarili niya. Tapos bigla-bigla. Hindi naman sa pag-aano mga ka-business. Kasi hindi naman natin hawak yung buhay natin Kumbaga, walang nakakaalam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. So, yun nga, yung sinasabi ko, kung pababayaan ni nanay yung sarili niya, mas lalong sino mag-aalaga, mas lalong walang mag-aalaga kay Lola, di ba? Paano kung ikaw naman ang mapahamak, nay? Di ba? Ando na tayo sa mo nga kay Lola, na syempre nag-aalala ka kay Lola. Pero dapat, nay, minsan isisingit mo din yung sarili mo na kailangan mo rin magpagaling. Di ba? Kasi yun nga, paano kung hindi naman sa pag-aano mga ka-business sa ano lang din sa paano pagka ikaw ang bumigay, hindi naman sa pag-aano ba. Hingin ko talaga kay Lord, di bali si nanay mauna, wag ako kasi kawawa naman. Alam natin lahat tayo darating doon, pero hingi ko talaga sa Panginoon, wag ako. Kasi si nanay walang makakalaga. Nauna na nga yung isang anak ko. Sila yung mga inalagaan ko nung nakaraan. Dati nga, dalawa yung inalagaan ko, dialysis sa kanya. Hirap. Kaya nga namuti yung buhok ko. Tapos siguro sa stress, kasi ito nakikuha sa stress siguro ito. Pagka nagkaka-stress ka kung ano-ano mga bukol tumutubo. Ano nga ito nakapa ko itong may dalawang umaano pa. Ayan, may dalawa pa siya. Sabi ko wag sana kasi pantal din siya dalawa ito nakapa. Kailangan nyo ipa-check yan na kasi lumalaki na siya may libre na mga pagamutan na Dito nga kay nila Mayor Al. Kasi meron namang yan. Kaso lang nga yun yung inaano ko na kasi pag naoperahan ito, hindi ko na makalakad papunta ng BSA. Kaya nga gusto kong pag na-endo siya, inahin ko muna yung kay nanay.
dumating man sa punto na talagang ma-operahan talaga ito, eh talaga hindi ako makakakilos, hindi ako makakagbuhat ng mabigat. Kaya Dito naman si Kuya. Ayan. opo, Ayan si Kuya. Ikaw, Kuya, pagka halimbawa gano'n, maoperahan naman si nanay, handa ka bang magsakripisyo muna? Kasi mas mahirap pagka Pwede Yun naman, nga. kaya lang. magugulat ka na lang yung nangyari kay nanay, di ba? On. Mas mahirap yun. Mas maganda yung aalagaan mo lang siya. Ikaw muna magsakripisyo dito. Kaya naman. Kaya ko naman pong alagaan nanay ko. Kaya ko rin naman alagaan din yung lola ko. Yun lang. Pag naindo ka, siguro tuwangan mo si nanay. Yun nga po yung plano ko po pag na-endo po. Kahit siguro na yan, ipa-check up mo lang muna yan. Check up lang. Baka mamaya may kaya pa ng gamot. Palagay ko hindi na yan. Hindi yan kakayanin ng Pero maganda kasi kung may pa-check up para malaman check mo na. kung ano yung magiging resulta. Sila ang Kasi yung anak ko na nagdialysis, bukol din sa likod. Bago siya nagdialysis yun. 2017 yata yun. Nagkaroon siya ng bukol dito, laki. Kaya inoperahan yan dyan nung si Mayor Oka talaga, inano namin. Pero nandiyan kasi ako, nakaalalay ako doon sa anak ko nung inoperahan yung ganito. Ako naglilinis nung mahaba yung pagka dito sa likod din ang ko, sabi ko pag naoperahan to lagot, sabi ko gano'n, hindi ako makakagalaw nito na yung galaw ko na maglalaba ka, magwawali sa paligid, si nanay bibihisan kasi araw-araw din ang bihis na nanay, punasan, ayaw mamaligo, punas-punas lang siya, ayaw talaga maligo yung matanda. Kaya yun yung inaano. Yung pala, Nay, maputol ko yung sabi mo. Nay, sinabi mo na minsan hindi nasasapat yung pangangailangan nyo. At meron niyang yung dito ka, tabi ka nga kayo ng mama mo. Pag hindi siya makapagsalita, pag hindi ka raw kayo katabi. Naano ko sa inyong dalawa Nawibindang ba? Ano ba? Nawibindang ako Kasi kasi siya nag-aalala nga siya sa mama niya. So ngayon pagka naindo ka, di ikaw na magiging bantay sa mama mo. Ako na magiging mag-aalalay sa kanya sa bahay. Dahil tatlo na lang kayo naiwan dito ngayon kasi nag-stay nga si Udol. Nag-stay kasi wala rin pag hindi siya kumilos, wala rin kami gagastusin dito kasi yung ibang sa akin din nagagastos sa pagkain ko rin sa sa trabaho. Baga yung pera ko, hati-hati lang yung pera ko lang dito dito sa Ano trabaho ni Kuya? construction trabaho Ikaw? sa pabrika ako. So ngayon pag naindo ka, siyempre si nanay maglalakad ng papeles ni Lola. Pagka naglakad siya, ikaw muna banta kay Ganun nangyari. Lola. Di ngayon papangako mo kay mama mo? Papangako ko sa mama ko na pagka tapos na yung kay Lola, pag nakapag-check up na siya, saka kung ano yung resulta ng mga niya, ako mag-aalaga sa kanilang dalawa pala. Kahit magtrabaho yung kuya ko sa malayo na mag-stay sila, at least mayroong magtitingin sa lola at mama ko. Parang ikaw may gusto mo bang tanong ilan Lola? Kay nanay? Ang sa akin naman, ang ma-advise ko lang kay nanay, syempre na ikaw po yung gumagalaw para sa mama mo. Syempre po kailangan mo din na yung magpalakas. Dapat palaging malakas yung katawan mo kasi parang mas mahihirapan ka po kung pati ikaw mahina, tapos si Lola mahina. Sino na po yung gagalaw sa inyo, di ba po? Kailangan din, alagaan din po natin yung sarili natin para mas maalagaan po natin si Lola. Yun lang sa akin. Ikaw dyan, may gusto kang sabihin? Yun nga po nanay,
Yun nga po, kailangan mo din pong yun nga, pa-check up yung sarili mo para kung ano man, baka naman kaya talaga ng gamot tulad kay Ate Dada, di ba? Kay Ate Dada, mas malaki ngayon kay Ate Dada pero nakaya namang lusawin ng gamot. Para din po kay Lola po, di ba? Para mas maalagaan nyo siya. Yun. Need mo pa-check up. Yan, salamat ako doon sa advice. Ano naman po na. Kuya Bok, may gustong sabihin? Sa akin ay yung binanggit mo nga na para doon sa kay Lula, yung tungkol doon sa papilis, talaga naman kailangan yun dahil siyempre habang may buhay pa, ano po, isa naman ay tsaka kapag kilos ng magagipitan na, habang ngayon malakas pa, andyan pa yung lakas nyo po. At pagkatapos nun, pag naasikaso mo yung papel na yon, agad-agad po trabahuin mo naman po yung para sa sarili mo. Hindi po yung parang ang nangyari totoo man, nananalangin tayo sa Panginoong Diyos kasi yun naman higit sa lahat siya ang unang nakakatulong sa atin. Pero may kalakip kasing gawa na talagang kilosin mo kaagad sa madaling panahon habang malakas ka pa. Kasi po pagka hindi natin alam baka bigla na lang bigla ka nang hina tapos ayan pa si Lula. So habang maaga kilos na. Kasi sa ngayon naman po mga kabisnes may mga libre naman po tayong ospital. May mga libre naman po kasi. Salamat nga doon sa natin, Pangulo. Ano yan sa Pangulo natin yan. May panukala siya dyan na ang mga walang kakayahan magpagamot ay libre na. So andyan nga yung tinatawag na malasakit. Ano po? So lapit kayo doon kung ano yung dapat gawin para agad-agad maipa-check up yan at malaman ng maaga. Ano? Bago mahuli ang lahat, ano po, Nay? Yun po ang pakiusap lang po namin sa team namin, kaming lahat. Agapan ba, Nay? Agapan. Huwag manghinayang doon sa araw, oras. Sayang, sunod na lang araw. Parang lagi bang pinapalipas ng pinapalipas. Huwag po, pagkat maaari. Kasi mayroon nga tayong ospital na libre po May government. Tapos kay Kuya naman, kay ano, ngayon, pag indo mo, pagkakataon na yan na makakatuwang ka kay mama mo, yun na lang ang pagkakataon. Kumbaga, doon nyo samantalahin. Tama yung sinabi nanay nga na hintayin pag indo mo. So, agad-agad na yun, pagka indo, kilos ka agad. Ano po? Huwag nang patagal-tagal kasi sa tingin ko, malaki na yung Malaki na. Ano lang po yan siya, pantal. So malaki po talaga ang nila. Lagi ko kasi nakikita sa mama na ganyan nangyayari sa mama. Pag nakikita ko yun minsan napapaduwa na lang talaga ako sa mama. Kasi nga, laki na Ano na ako sa kasi mama. nitong may nararamdaman talaga ako. Yung ulo ko parang namamanhid siya. Sabi ko, bakit kaya gumaganon? Gawa siguro nito. Kasi parang bumibigat na hindi naman dapat yun. Yun yung nararamdaman ko. Sa ko siguro gawa nitong bukol na to. Minsan nahirapan din siya matulog. Pag doon ako na sa kanya. Minsan po, sinisilip ko rin siya dyan. Sinisilip ko rin si Lola sa si mama kasi titignan ko si mama. Kung pwede nga lang sana kasama kapag lakad ni nanay para may kasama si nanay. Yun nga rin po yung ko kaya lang po. Wala talagang pwedeng maiwasan kay nanay, wala talaga. Wala. So sa'yo naman sa tingin mo kaya mo naman mag-isa. Siguro magsasama ako ng isang kapatiran namin sa church. Yun na lang po siguro. Yan ang pinakamailang po. Yan po. Kasi mahirap din po mag-solo ka lang Kasi takot talaga ako sa operasyon. Pagka inoperahan na. Huwag niyo po munang isipin yung operasyon. Huwag muna. Malay niyo, gamot lang, matutulong na po yan Huwag niyo na pong isipin yun. Kaya siguro si nanay parang pinanghinaan ka kagad kasi pagka yun ang agad isipin mo Dahil, wala pa naman, check upin pa naman yan yan ang ipanalangin natin na sana doon sa pag-check up at nalaman na kayang lusawin sa gamot. Kayang sa gamot. Kaya siguro siya natatakot magpa-check up kasi takot siya malaman kung anong sakit niya. Yun, dapat hindi kayo natatakot doon, Nay. Kasi mas mabuti yung nalalaman nyo kung anong sakit nyo para naaagapan. Bibigyan kayo ng mas nararapat na gamot na para dyan sa inyo. Kasi yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, walang saysay yung
pagtulong mo kay nanay, sa nanay mo po, mawawala lahat yon ng sakripisyo mo sa kanya kung ikaw ang Isa sa bumigay din. bumigay. Ayun nga, kaya nga pray ko wag ako. Kung pwede lang Lord, Yun, wag ako. yun nga po, Kaso kailangan- nalibingan natin. kailangan po kasi May gawa. gawin nyo rin po ang Kilos. ano para sa ikabubuti nyo rin. Tama naman po yung inaasikasan niyo si Lola. Wala pong ano doon, walang ano doon kasi mamalasakit din po kayo para kay Lola. Pero ang nasa isip po kasi namin na huwag nyo rin pong pababayaan yung sarili. Kasi yun nga, gumaling si Lola pero ikaw naman ang bumigay. Wala rin, di ba? Opo. Nasaan yung... Dapat po, pareho po kayong gumaling. Pareho kayong Parang gumaling. Ang gagawin nyo po, papacheck up si Lola, papacheck up ka rin para dalawa kayo nagpapagaling. Yes. Ang sarap kaya sa pakiramdam nun, dalawa kayo gumaling. Oo. Di ba? Sarap Kaya nun. pag gano'n laking pasalamat sa Diyos. Opo. Yun. Nay, di ko na patatagalin kasi pampacheck up. Ngayon meron nagpaabot ng tulong sa inyo para hindi ka na mamblema dyan sa pampacheck up. Para mapacheck up mo na kagad dyan. Merong nagpaabot ng tulong mula kay Tita Sally from Canada. Yun ako. Thank you po, ma'am. Paabot na tulong niya ay 2,000. Salamat po. Salamat po. Sino yun? Si Tita Sally. Kung nanonood po kayo, ngayon po ako iiyak. Nung mga ilang araw, hindi ko talaga iniiyak to kasi nilalakasan ko lang talaga yung loob ko. Pero dahil nasa payo ninyo, pasalamat po ako doon sa payo nyo dahil totoo naman yun na kapag talaga ako ang nadisgrasya, kawawa ang pamilya ko. Una, nanay ko kawawa. Na ayaw kong mangyari yun dahil mahal ko magulang ko. Kaya nga, ginib up ko po yung pagtatrabaho dahil sa nanay ko lang para maalagaan. Meron akong kapatid sa Batangas, 2 kami. Pero may sakit din yung kapatid kong diabetic kaya hindi ko siya maasahan. At inako ko na lang pag-aalaga sa nanay kasi syempre may sakit ang kapatid ko. Kahit sabihin naman natin nakatapos din ang mga anak nila. Pero alam ko ang hirap din ang naabot ng kapatid ko. Na dahil din sa sakit niya, ayokon mahirapan din siya kasi mahirap talaga mag-alaga kay nanay. Kaya inako ko yun. Kahit nagkakausap kami ng kapatid ko, hindi ko sinasabi yung bigat na naranasan ko. Pero dahil magulang ko, hindi ko pwedeng i-give up ang pag-aalaga sa magulang ko. Kasi ang iniisip ko na nga lang po, kung bata pa nga ako, hindi ako pinabayaan ng nanay. Mahirap po talaga mag-alaga ng matanda na. Dahil ang nanay ko nakakadumi na nga siya sa lawal niya. Everyday yan ang gawain ko. Bigyan ng pagkain, linisin. Mahirap, pero hindi ko i-give up pa rin ang magulang ko. Kahit nasabihin na, kasi marami ako nakikita na magulang na napabayaan. Meron kaming nabisita nung minsan sa taas, nakita ko po yung magkapatid din na stroke sila. Dahil nagse-cell group po kami, nagba-Bible study kami sa mga bahay-bahay. Nanay din po yun, nag-aalaga sa mga anak niya. Kaya nasabi ko, hindi ko pababayaan ang magulang ko. Katulad ng nakita ko noon na halos mamaho na ang paligid ng magkapatid. Sa nanay ko, hindi ko papayagan yun. Hanggat malakas ako, talagang ako ang mag-aasikaso. Kaya nga, iniintay ko lang po talaga ma-endo yung anak ko.
At pagkatapos lang ko talaga ng birth certificate, asikasuhin ko na yung sarili ko kasi kailangan ko talagang asikasuhin din ang sarili ko kasi kung ako ang madisgrasya, paano nanay ko? Hindi naman pwede rin yung kapatid ko kasi may sakit na diabetic yun. Hindi niya kakayanin si nanay. Lalo na nanay, mahirap mo na siyang yung attitude niya, hindi mo siya pwedeng pagalitan, kailangan laging amuin. Sa ilang taon nakasama ko nanay ko, halos kabisado ko na yung attitude niya. Kaya hindi ko na ipinaubaya sa kapatid ko bilang tulong ko na rin sa kanya na hindi siya mahirapan. Di baling ako na maghirap. Sabi nga, di ba sabi na ano man yung hirap na natin naranasin, alam natin sa kabilang buhay, meron pang ako ang Diyos. Yun yung inaano ko, na dumating man sa time mawala kami ni nanay, maiwan ko ang mga anak ko, nawala na yung isang anak ko. Alam ko, hindi ako pabata. Darating din ako sa punto. Sabi ko nga minsan, wag na akong umabot sa ganyan. Kasi nakita ko yung hirap ng magulang ko. Yung paano bibihira ang anak. Sabi nga nila, yung mga nakakakita sa akin, bihira Sister Flor ang nakakaganyan sa magulang. Sabi nga nila sa mga kapatiran, sana lahat ganyan. Sabi ko, hindi ko naman pwedeng suklian ng hindi maganda yung, kasi may kabutihang binigay sa akin ang aking magulang. Kahit istrikto yan nanay ko, pero marami ako natutunan sa nanay ko. Kaya nga hindi ko ginigip up yan. At sana nga maano ko nga po to, maasikaso ko to. Ang sabi ko lang naman na pinagpe-pray ko lagi sa Panginoon, Lord, bigay mo lang sa akin, bigyan mo ako ng karunungan at kaalaman kung paano ko lulutasin yung problema ko sa nanay ko at saka yung sa akin. Binigay ko talaga sa Panginoon niya, kaya nga nagulat ako. May mga, hindi ko in-expect na may mga darating na ganito. Siguro ito ang way ni Lord. Yung pinagpe-pray ko na sana matapos ko yung problema ko. Matapos ko lang yun sa akin, siguradong ang isip ko magliliwanag. Kasi ang hirap po talaga nagsasabay yung problema ko sa buti kung may kakayanan kami na pwedeng ipabantay mo sa ibang tao ang magulang ko, pero hindi. Mahirap po talaga sa buhay ngayon, talaga napakahirap. Isa lang nga ang huminto nga lang po sa amin, talaga hindi kami kakain. Minsan dumaranas kami dahil sa kakapusan, hindi alam yan niya. Pero hindi kasi ako ma-voice out sa problema ko. Dumarating kami minsan, mantika lang ang ulam namin. Asukal. Kasi hindi ko pwedeng sabihin, nak, magtrabaho ka na magtrabaho para naman makakain ng masarap. Hindi ko yung ginagawa sa anak ko. Ang hindi nila alam, magbigay sila ng pera sa akin ng kuya niya. Pinabudget ko talaga yun. Kung ano yung meron, hindi nila alam. Minsan nag-uulam kami ni nanay ng mantika pag wala talagang pera. Hindi pa nakasahod. Talagang inaano po namin yan. Binudget ko ang pera nila. Hindi nila alam yan. Ako lang talaga, hindi ko na binudget ang ulam namin, mantika at saka hindi. At na tinatanong lang, ano ba inulam nyo? Sabi ko lang, nag-ulam naman kami. Kaya nga, ang hirap ng kalagayan ngayon talaga na hindi katulad kasi hindi po kasi katulad nung lahat kami wala pang sakit, pati yung anak ko nag-dialysis, hindi namin problema ang pera nung araw. Kaya lang kami nagkaganito dahil po sa dialysis ng anak ko na talagang naubos pati mga baboy namin. Ubos yun, lahat ng ipon namin sa dialysis. Pero ang isang pinapasalamat ko, kahit na wala ang anak ko yun, wala naman kaming ginastos dahil nga maraming sa gobyerno ang tumulong. Nilakad ko yung kahit madaling araw po ako noon. Alauna, umaalis na ako dito sa bahay para lang pumunta doon sa mga medical assistant. Pero ang isang salamat ko dahil sa dami po na nagdadialysis ngayon, nababaon talaga sila sa utang. Pero ang isang pinapasalamat ko sa Diyos ay
yung hindi kami nagkautang kahit nawala na yung anak ko, tinubay talaga ng Panginoon lahat ng pangangailangan. Kaya hindi rin po ako nagtataka na ngayon merong mga tao na kayo ang ginamit. Alam kong way ni Lord ito, natulungan ako dahil gabi-gabi talaga nalalangin ako, Lord, tulungan mo ako. Kasi napakabigat naman ng problema ko, pero sabi mo nga wala kang pagsubok na hindi mo ibibigay na hindi ko kaya. Marami nang dumating sa buhay ko na talagang ang hirap, pero hindi ako gi-give up. Dahil nasa Panginoon ako. Hindi ko i-give up ang buhay ko. Kahit na anong hirap na dinadanas ko. Basta ang una, talagang sa Diyos lang ako manalig talaga. Yun po, Nay. Yun, lagi lang po tayo manalangin para po dyan sa sa karamdaman nyo. Mapapawian at bukas pa-check up mo na. Yun nga, basta ano lang siya, mag-endo na po talaga siya, asikasuhin ko nga. Parang nga nagbabago ang isip ko, parang unahin ko muna ang check-up bago pumunta ng PSA. Yung parang, kasi yun doon sa advice nyo sa akin, nagkakaroon ako ng ano. Oh, Nay, kasi delikado po yan, nasa ulo yan, Nay. Opo. Kasi yung mga nakikita ko po kasi na ano ko na nasa ulo siya, delikado talaga po. Delikado po talaga. Kaya nga bala ko siguro, pa-check up ko muna pagkatapos kung malaman ko yung ano niya, i-ano ko yung kay nanay para malaman ko na kung ano ba talaga gagawin nila dito, kung makukuha pa sa gamot o ano ba. Pero sige lang, nalakasan ko lang ang loob ko. Hindi ako umiiyak, pero ngayon lang po ako naiyak dahil nga ako lang mag-isa dito. Halos Wala kasi ako dito na. hindi ko talagang hindi ko minsan nga ang kausap ko lang talaga ang Panginoon. Kahit naglalaba ako ng lilinis ang bahay, lagi, Lord, tulungan mo ako. Sana malutas itong problema, tulungan mo po talaga ako dahil kawawa si nanay pag ako na disgrasya. Wala mag-aalaga sa kanila, sa kanya, kasi kung magtrabaho naman itong dalawa, tsaka alam ko hindi nila kaya ang pag-aalaga sa nanay. Kasi hirap, hindi nila talaga, alam ko hindi nila kaya alagaan si nanay. Ako lang talaga. Kapatid ko nga babae na yun. Hindi ko binigay sa kanya yung responsibilidad na alagaan nanay ko. Dahil nakita ko nga rin may sakit yung kapatid ko. Yun, mga kabisnes namin minamahal. Naibukod po dyan sa nagbigay kay Tita Sally. Yun, Salamat Tita Sally. po. Salamat po sa inabot niyo pong tulong para kay nanay. At meron pa po, Nay, na nag-abot ng tulong sa inyo. Nagbigay po si Kuya Kabisnes at saka si Ate Kabisnes ng grocery po at saka bigas. Salamat po. Hindi na ako bibili ng bigas. Ganun lang. Nagbabalak pa naman ako bibili ng 2 kilong bigas. Kasi budget na lang po namin. May mga ano din po dyan, dilata. Malaking Salamat. tulong po. Salamat po Marami sa po salamat. grupo ng Kabisnes. Napakalaking tulong po ito. Sana marami pa kayong matulungan at palaguin ang grupong ito. Hipuin talaga kayo ng Panginoon na maraming mag-provide pa sa grupo ninyo. Alam ko kasi hindi lang ako ang nangangailangan. Talagang marami sa paligid ang nangangailangan. Ako nga nag-iisip din ako kung paano ako makakatulong. Dati mga tumutulong ako nung may trabaho ako. Tuturo ako sa mga bata, nagpi-feeding ako. Nung buhay pa ang anak ko ng dialysis. Kasi ang aming tumulong sa mga bata, feeding kami, bigyan sila ng pagkain. Pero sa time ngayon, ewan ko ba bakit nagkaganito na siguro pagsubok na, kung magkaroon ba ako ng pagsubok, magpapatuloy pa ba sa Diyos o ano. Pero sabi nga, kahit anong problema, patuloy pa rin sa Ganito, Nay, kasi putol lang po kita. Excuse lang po. Ganito kasi iniisip mo yung pagpa-check up mo, 'di ba? Kasi sabi mo nga kanina, binabudget mo, mahirap pagka nawawalan ng budget. Yun nga, sabi mo nga kanina,
uma-absent lang yung isa, hindi nyo na alam kung paano babudgetin yung pera. Iniisip mo yung pagpapacheck up mo. Pagdating po ng sahod na, mag-aambag-ambag po kami mga kagwang para pampacheck up nyo po. Salamat. Promise po yan, Nay. Isama ko kayo sa prayer. Thank you po, Nay. Thank you po. Promise po yan, Nay. Mag-aambag-ambag kami. Kami lahat mga kagwang. Ayan. 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 Mag-aambag-ambag po kami. Pampacheck up nyo po. No? Huwag nyo nang problemahin, Nay. Opo. Salamat po sa inyong lahat. Answered prayer. Yun, Nay. Deserve mo yan, Nay. Ako sa akin lang po. Salamat ako sa tinutulong yung sa nanay ko. Maraming po salamat. Deserve mo yan, Nay. Sabi mo nga, Nay, tuloy mo na kita. Kasi sabi mo, dati kayo gustong nagbibigay ka, nagpapakain sa mga bata. Ngayon kami naman nagtutulong sa'yo. Huwag mo nang problemahin yan, Nay, ha? Para lang gumaling ka, Nay. Kasi mahirap yung ikaw din ang bibigay. Diba? Yan na lang, mag-aambag-ambag kami. Siguro papayag. Papayag naman lahat, no? Yes. Approve ba? Approve. Para kay nanay. Yes po, mga ka-business. Promise po yan, Nay, babalik kami ulit. Ha? Ang maganda nga yan, sa lalong madaling panahon, ma-check up na si nanay. Yun nga bala ko talaga. Pag endo niya, unahin ko muna. Siguro wag mo na antayin na mag-endo kasi delikado yan, Nay. Opo. Ilang ano pa ba? Ilang linggo? Ha? Hanggang 20 na lang ako. Hanggang 20. Ano na ba ngayon? 13. Tapos 7 days pa. Isang linggo na lang. Isang linggo na lang. Kasi yung pagpapacheck up po, hindi naman po yan isang buong araw. Hindi po. Saglit lang po. Opo. Hindi po. Umaga kasi po umaalis. Ano yan? Kasi sanay naman po ako talaga sa medical assistant. Yun nga lang, dahil sa kakapusan na nga ng pera, hindi talaga maasikaso. Tsaka yung magbabantay. Maaga talaga yan, pupunta ka dyan sa check-up. Maaga kung gusto mong maaga kang matapos, madilim-dilim pa nandoon ka na. Ganun po talaga doon. Tiyagaan talaga. Wala naman tayong ano sa private, walang pera. May gusto kayong sabihin kay Kuya ka business at saka kay Ate ka business? Ang akin po, malaking pasalamat talaga sa inyo. Maraming salamat kasi malaking tulong itong inabot po sa amin na sa check-up ko at saka yung sa pagkain po. Kasi bala ko nga bibili 2 kilong bigas. Binabudget ko eh. Yan po isang ano na. Isang sako. Ito na, 25 kilos. Matagal yan. Abutin 1 buwan yan. Kaya laking pasalamat ko kasi nga siyempre kung magkapera din yung anak ko, magagamit din, maidagdag kung ano bang ano namin o. Alright. Yun, alright po mga kabisnes namin minamahal. Salamat din po ng marami sa inyo sa pagsama nyo po sa pagbalik ko sa in-entry ko sa aking solo vlog. At salamat din ng marami sa mga kasama ko. Siyempre. Kay Nika, Junjun, lalo na to kay Intoy. Naiyak kami. Tapos kay Kibok, kay Bugi. Siyempre. Yun, ikaw may gusto ka pa bang sabihin? Papasalamat lang ako sa lahat ng tulong yung binibigay niyo sa mama ko. Maraming salamat po. Deserve niya yan. At huwag kayong mag-alala. Gaya na sinabi ni Intoy, babalik kami. Tay, check up mo. Kami na po ang bahala ng pampacheck up. Yun ang po. Ay, anin ko na kagad po. Yun kasi kasuhin ko. Kasi nga nakakaramdam ako ng manig sa ulo. Kasi delikado yan eh. Pag gumagano na ako, nagpipray kagad ako. Lord, wag muna. Ayun, maraming salamat din po kay ka-business kasi syempre yun, unti-unti natututunan namin kung paano tumulong sa tao. Yes po. Sa taong nangangailangan. Thank you Kuya. Thank you po Kuya, Ate. Salamat ng marami sa pag-alalay mo sa amin. Sa pagturo na sa ganitong pagtulong sa kapwa. At mahalin yung bawat isa. Salamat po ng marami mga ka-business. Sama-sama po tayo hanggang dulo. Yes po.
Ka-business ay nagagalak, maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal, sa bawat araw nagdaan. Ka-business, business, ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami ninyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers namin minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin